Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kaibigan? Kumusta po ang mga umaantabay at mga nakikinig sa ating pong serye ng pinag-uusapan patungkol po sa mga bagay sa pananalangin. Alam niyo po, iba't ibang uri ng panalangin, iba-ibang style, iba-ibang posisyon ng pananalangin. But the bottom line of everything, we pray because we know that prayer is essential. Prayer is vital in our personal relationship with God. Sa sino man pong mahal natin, sa sino man pong mga katransaksyon natin, nakikipag-communicate tayo sa kanila. Sometimes po urgent na may mga kailangan tayong hindi talaga pwedeng ma-miss out na communication. May kailangan tayong maiparating na mensahe sa mga kausap natin at kailangan natin gawin yon. Tayo po ay kinakailangan may ipaabot na mga kahilingan, may ipaabot na mga request, may ipaabot na mga words ng mga pasasalamat. At magagawa po natin yan sa pamamagitan po ng pananalangin ay maipapaabot natin sa ating Panginoon ang ating mga request, ang ating pong mga prayers at ang ating pong mga kahilingan sa Kanya. Sapagkat prayer is essential. Ang panalangin po, katulad ng pandemic, ay nagkaroon po tayo ng clearer understanding ano daw po yung essential. Essential ba ang bumili ka ng mga lipstick o makeup or damit nung pandemic? Hindi po. Ang essential po ay may dala kang alcohol, makabili ka ng face mask, at mayroon kang ID ng vaccination sapagkat isa sa ini-implement yan nung panahon ng pandemic. No? Ngayon, hindi na po yan. Pero malinaw na pinapahayag kung ano yung essential at ano yung hindi essential. Sa buhay nating mga tao, lalo na po sa mga tayo na tumatawag sa Panginoon, nagpapatawag ng Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, one way that we can say that we have a personal relationship with God is that because we communicate with Him. Hindi pwedeng may relasyon ka sa magulang mo o sa kasintahan mo o asawa mo, but you never know them or you never have communicated with them. No? O halimbawa, hindi mo masasabing mayroong nag-add as friend sa'yo, hindi mo pa nga siya friend, hindi mo man siya katiting nakakilala, hindi mo pwedeng masabing karelasyon mo yon or asawa mo yon or kapatid mo yon na hindi mo nga naman kilala. Sa atin po, ang pananalangin ay isang uri ng esensyal na pangangailangan ng Kristiyano sa kanyang pakikipagrelasyon sa ating Diyos Ama. Ang pananalangin po ay mayroong pong mga description. Meron pong tinatawag na intercessory prayer. Ang intercessory prayer ay yung in behalf ng ibang tao. Ikaw ay nananakluhod in behalf ng iyong mga anak, in behalf ng iyong pamilya, in behalf ng iyong community, in behalf ng kaibigan mo na ayaw mo silang mapahamak. You're interceding, you're praying for them. Especially, halimbawa po dito para sa ating bayang Pilipinas, if we intercede, if we are praying in behalf ng kaligtasan ng ating bayan, ng ating bansa, it is an intercessory prayer. Sabi nga po sa Ezekiel 22:30, sa aklat ng Ezekiel 22:30, "For I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap between me and behalf of the land, that I should not destroy it, but I found none. The eyes of the Lord is looking to and fro. We should stand and use our authority. Declare, say no to any disputes and wars, and no to poverty and lack, no to disasters and calamities, no to sickness and diseases." Hindi lang po natin antay ng antay, tanggap ng tanggap sa kung ano pong mga nangyayaring kaganapan sa ating kapaligiran. Kinakailangan po, we have to stand up, we have to declare. Sabi dito, ang Panginoon ay naghahanap ng mga tao, either babae or lalaki, na tatayo at will stand in the gap. Kasi siya yung may relasyon sa Ama, siya yung may relasyon sa Diyos, and that siya ay pwedeng gamitin niya yung authority niya as a believer to stand in the gap
and to pray in behalf ng family, in behalf ng yung kaibigan na may sakit, in behalf of our country, the Philippines, that we would intercede that the Lord will continually protect our land, put a hedge of protection in our land, at inaangkin natin na no trespassing sa ating mga kalupaan at sa ating West Philippine Sea at sa buong mga baybaying dagat o mga isla sa ating bayan. Kasali po doon yung if you are praying for the country, ang sabi po doon, you are interceding in behalf. Sabi nga po sa Mateo 18:20, assuredly I say unto you, verily, verily, surely, surely, paulit-ulit, ibig sabihin, binibigyan ng emphasis ng Panginoon sa kanyang mga salita. Assuredly, I say to you. Kasi maraming hindi naniniwala, marami ring hindi nakikinig. But the Lord said, assuredly, I say unto you, whatsoever you bind on earth will be bound in heaven. Ano man ang inyong gapusin dito sa lupa, ay gagapusin ko doon sa aking kapangyarihan sa langit. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ano man iyong kalagan, ano man ang iyong ipawalang sala o kaya ano man ang iyong palayain sa pananalangin o sa declaration mo will be loosed in heaven. Kaya po, nakikita po natin dito sa verse na ito that the Lord is reminding us that He has created the earth, He has created the universe, but He has given it unto man. For God has given power and authority sa kanyang mga nilikha. Sa Genesis 1:26 pa lang, sabi ng Panginoon, let us make man in our image, ayon sa kawangin ng Diyos, ayon sa kanyang kultura, ayon sa kanyang DNA, sa kanyang pagka-Diyos, sapagkat even though hindi natin kamukha physically ng ating mga mata o ng ating mga ilong ang Diyos, but the Spirit, our spirit, ang Diyos ay Espiritu din. We are created in His DNA and that we belong to Him. Siya ang ating Creator, siya ang ating Ama. And that's why He has given us the power and authority. Behold, I give you power and authority, sabi ng Panginoon. At so, makikita po natin that He has given us authority. What is man, O Lord, that you are mindful of him? Sabi po ni Salmistang David. So yung prayer po, isa pa po sa mga makikita natin sa Bible, na ano po yung mga dapat nating ipanalangin. Isa po ay yung praying for those who are in authority. Mayroon tayong utang. Ano po yung utang natin? Dapat yung utang natin ay yung utang na magmahal at yung utang na ipanalangin ang ating pong mga namamahala sa ating gobyerno. Sapagkat tayo po ay inuobliga ng Panginoon, inuutusan tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita na tayo ay manalangin. We have to pray for those who are in authority. Hindi lang po yung magpasakop. Sabi po sa Roma 13 na tayo po ay magpasakop sa mga nasa autoridad. Hindi lang po yun, kundi ito pong sinasabi dito sa kanyang mga salita na we have to pray. Pray for those who are in authority. So meron pala pong utos ang Panginoon sa atin na ipanalangin ang mga nasa autoridad, yung ating pong mga governor, ang ating mga mayor at ang sino mang namamahala sa ating bayan. Isa po sa hinihiling sa atin ay ipanalangin po sila. Ipanalangin po itong mga nasa autoridad. Para daw po tayo ay mabuhay ng may kapayapaan. Hindi lang po natin aantayin kung ano ang mga rules o mga batas na gagawin nila. Either po mga batas na pwedeng hindi naman actually makasira, kundi mga batas na mas mapapaboran, yung hindi dapat paboran. O kaya po mga batas na hindi po talaga siya mga makakatulong sa pag-angat ng bayan, bagkos makakapabigat pa. Kaya po we have to pray. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people,
for kings and for those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Ito po yung dapat nating ipanalangin. Ang mga hari, ibig sabihin mga presidente sa democratic country, hindi tayo monarchy. So we have to pray for our president, for the Senate, at sa mga sa Congress na sila po ay na-elect dyan for a good purpose na mag-abante. Hindi umurong ang bansa natin, kundi umabante. But sabi dito, we have to pray for all those who are in authority. Para tayo ay mamuhay na mayroong kapayapaan, quiet lives, and all godliness and holiness. Yung mga senador o kaya po yung mga congressman makagawa ng mga batas na makakatulong sa ating bayan. At ang ating presidente, suportahan po natin lagi sa pananalangin sapagkat kailangan niya ng wisdom, direction sa pamamahala ng ating bayan. So, number 1, we have to pray para sa mga nasa otoridad. Another is the one in sinasabi po, number 2, ay yung sa Zechariah 10:1. Sabi ng verse na yon, ask ye of the Lord, rain in the time of the later rain, so the land shall make bright clouds. So, pray for rain. Alam niyo po noon, may mga lingkod ng Diyos like Elijah, Elisha, pag napipray po silang wag umulan. Si Elijah po, 3 years na hindi umulan nung siya'y nanalangin because yung hari, matigas ang kanyang kalooban unless na dumaan sa kahirapan saka sila magpapakumbaba. But si Elijah bilang prophet during that time ay nanalangin po siya at hindi nga po umulan. Dito po sa Zechariah 10:1, sabi dito, we can pray for rain. Especially this pertains to the rain of revival, the rain of repentance, the rain of the fire of God na siyang kumilos sa buhay ng mga tao, especially to the young people of this generation, na wag po silang magumon sa kamunduhan, wag po sa ways and style of this world, but mahalin nila ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga salita. We have to ask for that revival. We have to ask for that kind of rain in the time of the later rain. So the Lord shall make bright clouds. Nasa last days na po tayo. Nagkaroon na po ng mga former rain. Nagkaroon na po ng mga past revival, past move of God. But tayo ngayon na nasa 20th century, 2024 na po tayo, we have to pray for the later rain so that the Lord shall make bright clouds. Ibig sabihin, it will be manifested. No, manifest. Yun. Ngayon, yung mga words na yan, naririnig natin, manifest. No? Manifest. Okay. Miracles will be manifested in our lives. So, number 2 po yan. Number 3 is we have, sabi ng Panginoon, ask of me, and I shall give thee, sabi sa Psalms 2:8, ask of me, and I shall give thee the nations for your inheritance. So, this word is very good for the OFWs, para sa mga nasa ibang bansa. Pray for that country to be good to you, to be a place of bounty, a place of shalom, nothing missing, nothing broken, a place of peace for you. Kung nasaan ka man, ask, sabi ng Panginoon, and I will give you the nations for your inheritance. So if you want to go to other nations, you have a burden, you have a missionary heart, ask the Lord, and He will give you that nation. If you want to go somewhere, to migrate somewhere, process it first in prayer before processing it sa anumang embahada ng mga bansang pupuntahan natin. Sabi sa Psalms 2:8. And another is number 4. Number 4 na ba tayo? Okay. Okay, number 1 pala natin yung pray for those who are in authority. Binasa natin kanina sa 1 Timothy, no? Chapter 2:1. Ang pangalawa po is ask the Lord for the rain in times of the later rain. So number 3, and ask of me, and I will give you the nations for your inheritance. Ito po yung may mga word na asked of me. You pray for me concerning this. Kasi hindi lahat ng verses may word na you pray for this specific thing.
Another one, number 4, is pray ye therefore, says the Lord. Pray ye therefore. John 9:35 to 38. The Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. So, kung wala pong tumutulong sa atin, sa iyo, para dalhin sa pananampalataya o kaya para mabago ang iyong drug addict na anak, hindi drug addict pero addict naman sa technology o sa social media or addict sa matamis, sa sweetness of the sugar or anumang mga inuming nakaka-addict o mga pornography o ano pa mang bagay, or pharmakeia, it's adultery. No, pharmakeia is a drugs. Okay, so we have to pray. We have to pray. We use our neology, our tuhod, to pray, and surely the Lord will answer us. If nobody is reaching out sa iyong family, pray. Therefore, the Lord of the harvest, John 9:35 to 38, that He will send forth laborers in your harvest. Amen. So, pray for somebody to reach out sa yung mahal sa buhay na nandoon sa tribo o nandoon sa syudad o nandoon sa ganitong bansa. Amen. So, sabi po sa James 4:2, you have not because you ask not. Hindi mo nakakamtan because hindi ka nananalangin. Kailangan po tayo'y manalangin. Ask and you shall receive. Sabi po sa John 16:24, ask and you shall receive, that your joy may be full. Gusto ng Diyos na ganap ang ating kagalakan. Gusto ng Diyos na masaya ka. Gusto ng Diyos na abundant ka. Gusto ng Diyos na fulfilled ang buhay mo. And so sabi niya dito, ask and you shall receive. How can we ask? And that is through prayer. Why we need to ask? Because prayer is uttering words. And hindi lang i-conceptualize. Hindi lang iniisip mo yung prayer. Hindi po, kundi kailangan ilabas sa iyong bibig. For what comes out of your mouth is from your heart. So mahirap po pag puno ng mura, puno lang po ng galit at puot yung lumalabas sa kanyang nguso. Ibig sabihin, that is what is in his heart. So kailangan ng regeneration. Kailangan pong maborn again yung heart, mabago yung heart. Because what is inside the heart will come out of the mouth. So sa prayer po, ang gusto ng Lord, whatsoever you shall ask in prayer, if you believe, you will have what you say. So that's why we have a time for prayer. Either po, corporate prayer, ibig sabihin, dumalo ko sa isang pagtitipon na may prayer meeting and you pray, every one of you nag-pray, or baka dumalo ka sa isang conference na mayroong corporate anointing, corporate prayer, pwede po yun, but most, sabi po doon sa Mateo 7 at sa Mateo 6, ang pananalangin ang mas maganda. Pumasok ka sa iyong kwarto, isarado mo ang pintuan para wala pong mga anumang mga distractions sa buhay mo. Kailangan manalangin ka sa Ama na nasa langit, hindi po kung nasaan lang, hindi sa dingding o kung nasaan. Manalangin ka sa Diyos na nasa langit at ang Diyos na hindi nakikita ang siyang maggagantimpala sa iyo, magsasagot sa panalangin na hiniling mo in secret doon sa iyong kwarto. So either praying alone or praying corporately, 2 or 3 that are gathered in my name, I am in the midst of them. Sabi ng Panginoon, for whatsoever you shall agree on earth will be done in heaven. Okay po. Sabi po sa Mark or sa Matthew 21:22. In all things whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. So yung pinakabasehan po ng makakatanggap ay yung nananampalataya. So kailangan daw po hindi tayo maging katulad ng alon na paruot pa rito, matubod, ma-doubt, matubod. Wala raw po tayong matatanggap kung nananalangin ka nga naman siguro pero you are not fully persuaded that God is able. You are still doubting that you will receive the things that you need na sasagutin ka ng Lord. Remember po that the blessings of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it.
Pero ang gusto ko po talagang verse na sabihin ay yung sabi sa kanyang mga salita na whatsoever you shall ask in prayer, if you believe, you will have whatever you say. Sabi po sa Mark 11:22. Mark 11:22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whatever or whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says. So ano man pong hilingin natin, have faith in God. At sabi dito, kahit nagabundok, ano mang bundok, bundok ng problema, bundok ng suliranin. Sabi dito, you can say to this mountain, mawala ka, be removed, and be cast into the sea. Lumipat ka doon sa dagat. And if you do not doubt in your heart, but believes that those things you say will be done, he will have whatever he says. So, ang gaganda po ng mga pangako ng Lord. Amen. So, sabi po sa kanyang salita, call to me, Jeremiah 33:3. Call to me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which you do not know. Sabi po sa Numbers 23:9, God is not a man that he should lie. Hindi po tao ang Diyos na nagsisinungaling, na nagkakamali, hindi po. God knows what He is doing. He is able. He is the answer for our world today. And He is not a man that He should lie. Whatever He promised, He will do. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. All the promises of God in Christ Jesus is all yes and amen. And amen. So, ilan po yan sa mga topics natin about prayer. I-take note po natin so that we can share it to others and also para sa sarili nating mga pagpapaalala. Because to pray is not an easy job. It's a job criteria na dapat po mapasahan natin ay yung pagiging mapanalanginin o manalangin. We have to use the name of Jesus. For whatsoever you ask in my name, John 14:13-14, sabi ng Panginoong Jesus, for whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Wow! Sabi ng Panginoon, I will do it. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, ano mang hingiin nyo sa Ama. Sabi ng God the Son, ang Panginoon, sabi niya, whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. So, we have to pray. And the position of being a believer of Christ, being raised up together, being made na umupo together with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Sabi po sa Ephesians 2:6. Well, friends, salamat sa Panginoon. Mayroon tayo pong open line sa Kanya. Ang napakalungkot po kung blinak tayo ng kaibigan natin o ng mga supporters natin o ng partners natin o ng ilang mabubuting tao, blinak ka. Hindi ka natuloy makamessage sa kanila. Nakakalungkot yun. Para po bang ganun, mas napakalungkot kung block ang linya mo sa God the Father. Wala ka talagang blessings, wala talagang magagawa pag tayo ay block sa linya natin, sa prayer line natin sa heaven. But it's not. It's not because the heavens are open at bukas ang kanyang arms, ang kanyang kamay na tanggapin tayo. What we need is to have a personal relationship with God. Kahit tayo'y nagkasala, nakagawa tayo ng mga karumihan sa harapan ng Diyos.
Sapagkat lahat ay nagkasala, sabi sa John 3:23, lahat hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. We all fall short of God's glory. Ang malungkot po is the wages of sin is death. Ang kabayadan ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Ngunit, subalit datapwat, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, kailangan po ma-reconnect natin yung ating relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan po, there is only one mediator between God and man, the man, Christ Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. He made himself available by dying on the cross for us, making a way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So, let's pass sa tamang daan. Hindi po sa lumang daan o sa angpamang daan. Jesus said, come unto me, all you who are weary and are heavily laden, for I will give you rest. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If we confess with our mouth, if we receive, if we believe in our heart, if we confess with our mouth, the Lord Jesus, tayo po ay maliligtas. Amen po. So, salvation is a free gift. It's not of our own work, so that no one can boast. Walang makapagmamalaki na sarili niyang galing kaya siya nakapunta sa langit. Hindi siya napunta sa impyerno. But it is a free gift of God. Hindi pa po tapos, buhay pa tayo, humihinga pa tayo. We still have a chance to receive the gift of salvation of the Lord. Pagbatay na tayo, sarado na yung pagkakataon na makapag-repent. It is appointed to man once to die, but after that, the judgment. So habang buhay ka pa, kaibigan, wherever you are today, I'm inviting you to join me in this short prayer to have a connection with Father God through Jesus Christ our Lord. Sabihin mo po sa panalangin, Father God, salamat po sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na namatay sa krus na Kalbaryo. Tinatanggap ko po siya bilang aking tagapagligtas. I say, Jesus is my Lord and Savior. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa mga nagawa kong pagkukulang at pagkakasala sa mga tao, lalo na sa iyo, Panginoon, simula ng pagkabata ko hanggang ngayon. Lord, isulat mo po ang pangalan ko sa iyong libro ng buhay. At salamat po sa kaligtasan, salamat po sa iyong masaganang biyaya sa aking buhay at sa aking mga mahal sa buhay. Lord, maraming salamat po sa kaligtasan at sa kapatawaran ng aking kasalanan, kagalingan ng aking mga sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, friends, thank you so much po for praying that kind of prayer. It is for your benefit that you pray that. Tandaan niyo po ang date na ito, tandaan niyo po ang oras na ito, that this time, this very time, you have received Jesus Christ as your Lord and Savior. At sino man na manampalataya at mabinyagan ay siyang maliligtas. So that's the criteria of God. So you have to read your Bible. Kahit na anong religion mo, what is important is your relationship, personal relationship with Christ, and that we can do it by prayer and by reading our Bible and by asking the Holy Spirit. Kanina namin-mention natin yung God the Father, God the Son, but we have the Holy Spirit. The Holy Spirit is our helper in prayer. However, the Holy Spirit or the Spirit of truth has come. He will guide you in all the truth, for he will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you of the things to come. Yun po yung trabaho ng Holy Spirit. Likewise, the Holy Spirit helps us in our weaknesses. For we do not know what we pray for or what we should pray. But the Holy Spirit himself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. For he searches the hearts, knows the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. So we need the Holy Spirit. We have to acknowledge the Holy Spirit also in our lives. So friends, thank you so much for joining me po sa ating programa. Either po ito po sa 91.9 FM or sa akin pong Facebook page or kaya po sa YouTube natin.
I will just send you the link. Salamat po sa pakikinig. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. It is the Father's good pleasure to give you the kingdom and everything that pertains to life. So, have a blessed day, everyone. Si Ate Josie po ito. At hanggang sa muli po, salamat po sa pakikinig. Si Ate Chusi Depositario Aguilar.